Okay, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. Meron na naman po tayong panonoorin. Ito'y galing sa Balitang Pinoy TV. Mga kaibigan, update po tayo kasi po halos lahat nananawagan na. Bring him home. Ba't kasi pinaalis nyo? Babalik pa ba yan? Baka hindi na bumalik yan. Magpapaliwanag lang, pagpapaliwanagin ka lang na ano bang nangyari, bakit ganito, ganyan. Habang hindi pa nakakaalis yung isa, baka umalis na rin yung isa, di lang natin alam. May private ano yun, di ba? May private flying yun. Baka umalis din yun, mahirap na. Kaya dapat po, mga kapatid, huwag patakasin. Mahirap na. Sa mga naghahanap po sa akin sa Facebook, mga kapatid, gumawa po tayo ng page para naman po makita nyo rin yung mga ibang short na ginagawa natin. Medyo baby pa yung aking channel. Sana po suportahan nyo po. Ilalagay ko po yan sa description. Ayan. Solid Duterte. Ayan. Palike and follow na lang din po. Nasa description yan, mga kapatid. Okay, simulan na natin ito. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, sige na, simulan na po natin. Anong meron? Ano ba si Congressman Zaldico? Hinahanap ngayon. Marami ng congressman ang gustong pauwiin si Zaldico at pananagutin sa mga aligasyon na ito. Okay? Lagot. Sabi dito, for your personal trip is hereby revoked effectively immediately. Meaning to say, maganda naman ang ginawa ng House of Representatives na revoke effectively na. Meaning to say, pababalikin na talaga itong si Zaldico para panagutin. Lagot. Narito, Paano na ngayon yan? Balitang Pinoy TV. Ito ngayon sinasabi nila, no, mayaman ka nga, pero magulo naman yung utak mo, marami kang iniisip, nangurakot ka eh. Diba? Sa tingin mo, okay pa ba yung security mo? No? Hirap talaga pag hindi ka tapat sa sarili mo, no? Hindi ka patapat sa bayan, di ba? Okay, magandang gabi po sa ating lahat at panibagong update, panibagong reaction video na naman ang ating gagawin ngayon. Pag-usapan natin itong si Congressman Zaldico. Ano ba si Congressman Zaldico? Hinahanap ngayon ng ilan ng mga kongresista. Kasi walang patutunguhan itong problema ng Pilipinas kung hindi po magsasalita itong si Zaldico. Itong una nating pag-uusapan at itong unang ipapakita ko sa inyo na itong si Ako Bicol Party List Representative Zaldico pinababalik na ng Pilipinas ni Speaker D. Okay? So, ito yung pinalit ni House Speaker Martin Romualdez, si Speaker D. Ganun din eh. Kalyado din nila eh. Sana neutral kahit paano, no? Tama rin naman eh. Dapat ikaw, Congressman Zaldico, bumalik ka na. Kasi kung hindi ka babalik dito sa Pilipinas, meaning to say, parang iniiwasan mo talaga at parang masasabi natin na guilty ka talaga dito sa mga aligasyon. Di ba? Kasi ang mga taong bayan, rally na ang taong bayan. Oo. Hindi na nagugustuhan ng taong bayan ang mga nangyayaring korupsyon, laganap talaga. At Yung dilaw, uulitin natin, nalilito na ang dilaw ha. Kengkoy talaga sila, no? Kung talagang gusto nila ng pagbabago, Marcos resign. Di ba? Pero kung ayaw nila rin eh, kasi sabi nila magrarally daw sila para sa korupsyon, hindi para Marcos resign. Ano kami? Anga-anga? Hindi namin nahahalata na kaya ayaw nyo. Ulitin natin para pang sampal talaga sa kanila. Hindi ba namin nahalata kaya ayaw nyong Marcos resign kasi nga pwedeng maupo ang Duterte? Ha? Yun mga kapatid, di ba? Tuloy tayo. Yung page ko nasa description mga kapatid. May music video doon maganda. Baka gusto nyong panoorin. sa pangalawang video na ating ipapakita ay itong programa ni Senator Marcoleta dito sa Net25 sa Gana ng Mamamayan. Yan. Dito in-explain ni Senator Marcoleta na hearing tayo ng hearing dito sa Senado, hearing tayo ng hearing dito sa House of Representatives, pinagbibintangan natin
inimbestigahan natin itong si Diskaya, Oo. inimbestigahan natin itong si Bryce, ikukulong natin sila, ikukulong natin ganon, ganyan, kakasuhan sila. Hindi ito. It's just the tail of the problem. Correct. Ha? Ang ulo ang dapat nating iharap. Galing, ganun. Kasi kung, mamaya, itong video na ipapakita ko sa inyo dito sa programa ni Marcoleta ay ipinaliwanag niya na ang problema, ang ugat ng problema doon sa ipinatatawag niya, hindi na pumunta. Ha? Hindi na po. Kasi po, nakalagay doon sobrang daming insertions eh. May tumatawag doon sa bagong Senate President nung time na bago pa lang na nabuo yung anong tawag doon? Nabuo yung minority at saka yung majority doon sa Senado. May tumawag raw sa Senate President Uy. dahil tinatanong na kung ano yung projects na ipapasok. Merong mga ganon. Na hindi dapat ganyan. Bakit mo tatanungin ng isang government official kung anong proyekto ang ipapasok mo na hindi niya trabaho ng mga government officials? Especially sa Senate at sa House of Representatives. They are there to make laws, okay? Gagawa sila ng batas. Hindi para tatanungin na anong proyektong ipasok natin. Ano yan? Corruption yan? Ay, magmamagic sila. Kaya ganon. Si Speaker, ito din eh. Panay din bigay, ayuda. Putik, punta ko saan. Yung ba talaga ang trabaho ng Speaker? Alam nyo, tumandala lang akong ganito. 18 years old na ako. Hindi ko man lang, ngayon lang ako nakakita ng Speaker na ganyan. Humahawak ng bigas, pumupunta sa mga mahihirap. Parang, ito lang ang pinakamaagang nangangampanya, di ba? Sa mga dati, hindi ito talaga ang pinakamaagang pangangampanya, di ba? Nung ano pa lang nung parang second year pa lang ng presidente, parang plano-plano na lahat eh. Pinaghahandaan agad yung 2028, di ba? Imbis na magtrabaho, paghahanda sa 2028 yung ginagawa ng mga buhaya, di ba? Pwedeng corruption yan. Oo. So, what's my point here? Ang taong bayan needs answer. Yes. Okay? Kailangan po masagot itong galit na taong bayan. Now, ano ang sagot? Si Zaldico at si Martin Romualdez, dapat magsalita na sila. Oo. Si Martin Romualdez, nag-resign nga, nag-step down nga. Sino ang kanyang pinapalit sa kanya? Parang nagpapalit lang siya ng puppet no? Halimbawa, magre-resign ako ikaw muna dyan. Pero ako pa rin ako pa rin. Wala din. Tinatanga-tangan yung mga tao. Basta talaga monkey, mag-isip wala Bumalik kayo sa Pilipinas. Yung mga nasa ibang bansa dyan, magpaliwanag kayo. At yung mga nag-resign, bakit ka nag-resign? Pwede namang magsalita ka na hindi wala kang kasalanan, di ba? Ayun. Nagsara yung... Okay, diretso tayo. Ang minion rin niya. Kasamahan rin niya ang pinapalit. Di ba nakakatawa? Ngayon, Magalong, bilisan nyo na. Naghihintay na ang taong bayan, yung mga independent body na binuo ni Bongbong Marcos. Puntahan nyo na si Martin Romualdez. Puntahan nyo na si Hindi, nanggugulo lang yung mga yan. Ang pinaka-legit po na nag-iimbestiga si Sir Marcoleta. Zaldico. Pauwiin nyo na si Zaldico. Di ba? Okay. Itong dalawang video na ipapakita ko sa inyo yan ang i-react natin. Pero bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Effective so, naman. kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Okay. So, heto, yung unang balita patungkol kay Zaldico.
marami ng congressman ang gustong pauwiin si Zaldico at pananagutin sa mga aligasyon na ito. Okay? Ha. Pasok! Inilabas ngayong araw ng tanggapan ni House Speaker Faustino Boji III ang una niyang direktiba kasunod ng pag-upo sa pwesto. Ito ay ang pabalikin sa Pilipinas si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, dating chairperson ng House Appropriations Panel noong 19th Congress, at iniuugnay sa budget insertions na nagpondo umano sa mga maanumalyang proyekto. Grabe, Una no? nang iniulat na nasa Estados Unidos si Ko para sa medical check-up. Sa sulat ng tanggapan ng House Speaker para sa kongresista na may petsang September 18, 2025, pinawawalang bisa na nito ang travel clearance para sa personal trip ni Congressman Ko. Leche talaga, no? Medical check-up, pwede ka naman magpa-check up dyan sa pinakamamahalin dito sa Pilipinas. Meron naman mga mamahalin din dito, eh. Meron din mga magagaling doktor dito, di ba? Buti sana kung may cancer ka na o wala kang tiwala, yung maagaw buhay ka na, pwede siguro yun, maintindihan ko. Pero kung medical check-up lang, anak ng teteng naman yan. Ang dami dito sa Pilipinas, eh. Hindi kami anga-anga para sabihin na, ay oo, okay doon. Okay talaga doon, pero dito wala bang mga matitinding mga doktor dito? Meron maraming doktor na matitindi rito, ng mga magagaling din, mga mahal din, di ba? Ba't kailangan mo pong pumunta doon? Babalik ka pa ba? Tanong lang. Anya, ginawa ito alang-alang sa interes ng publiko at sa gitna ng matitinding isyu sa Pinawalang bisa na raw, ha? Oo. Sabi dito, for your personal trip is hereby revoked effectively immediately. Nako. Meaning to say, maganda naman ang ginawa ng House of Representatives na Oo. revoke effectively na. Meaning to say, pababalikin na talaga itong si Zaldico para panagutin. Okay? Tingnan lang natin kung mag-show up itong si Zaldico o hindi na ba siya magpapakita. Sana eh. Ayan ang malaking tanong. Kasi kung hindi magpakita itong si Zaldico, wala, finish na. Wala. Finish na talaga. Anong ibig kong sabihin finish na? Meaning to say guilty siya. Okay? So, anong ibig mong sabihin doon, Mar? Wala na. Goodbye na yung pera. Depende. Goodbye na yung pera. Depende na lang yun kung maglalagay siya sa liig nung yung katulad kay Gloria. Naalala niyo yun, no? Isang katutak din ako rakat yung mga balita patungkol sa kanya, no? Biglang nagkaroon ng nung pinalaya na, nawala na yung no? Pero pinakita naman niya, meron naman talaga dito. Pero ewan ko lang kung totoo yun, yung dito sa likod niya. Magulat tayo niyan, baka pilay-pilay na rin, o kaya hindi na makalakad, no? Ganun ang style ng mga Ewan ko lang ewan hindi tayo nagbibintang, pero ganun ho yung mga nakikita natin dati, eh. So parang nabivisualize lang natin sa ating isipan. Tama ba English? Pwede na yun. Mukha na social. Nabivisualize. Ganun yung nakikita ko. Baka meron na sa liig, meron ng mga benda-benda kung saan-saan. No? Malalaman natin yan. Tingnan natin mga susunod na kabanata. Yan kung guilty, kung hindi babalik. Kung hindi siya babalik, wala na talaga tayong maibabalik na pera dyan. Kung anong aligasyon nila. Hindi lang pwede kulong. Hindi lang pwede kulong. Hindi lang lagi kulong. Hirap kasi pag kulong lang, di ba? Yung Duterte Youth Duterte ba yon, yung sa party list, di ba dapat panalo yon pero hindi na proklama. Gusto pala nilang ipanukala ulit yung bitay sa mga korap sa gobyerno. Yon ang maganda pag napatupad. Pero yung gagawing bitay sa mga korap, yung mapapatunayan, wala tayong pinapangalanan, no? Yung mapapatunayang korap dito sa Pilipinas, wag yung lethal injection, yung ganon, tapos tutulog ka lang, napakadaling mamatayan nyo. Maganda live via satellite, susunugin, di ba? Susunugin. Kasi wala, gagayahin lang yan ng ay, ganun lang pala kadali. No? Pero nakakagulat pa rin pagka death penalty. No? Okay pa din yun. Okay pa din. Pero para sa akin, kulang yun. Parang patatakasin mo nga siya sa buhay. Madali lang para sa kanya. Pero sa bagay, pagdating naman sa impyerno, no, Diyos na ho ang bahala. Pero base sa mga nakikita ho natin, pagka sobrang katakot-takot na korupsyon yung ginagawa mo, sobra-sobra ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, baka pati doon sa impyerno ma-reject ka, no? Baka magalit si Satanas, baka nakawan mo. Hindi, sabay-sabay ho kasi parurusahan doon. Siguro mga kapatid, hanggang dito na lamang tayo at maraming salamat sa inyong panonood.
huwag niyo pong kakalimutan mag-like sa atin. Napaka-effective po yung nagla-like po kayo kasi maikakalat po natin yung mga ganitong balita at tumanim sa utak natin na sana wag nang maulit yung mga ganitong pagboto natin. Kasalanan din ng taong bayan pero nabudol lang tayo. Ganun ho talaga. Maraming salamat po sa inyong panonood.